ating probinsya? Ang reproductive health bill po sa verso ng Kongreso may isang buong aspeto. Ang controversial po rito ay family planning at yung tungkol sa abortion. But the other aspects of the RH bill, let me say to you, ay suportado po ng lahat ng mamamayan. Maliban po rin sa family planning at sa contraception, na kung saan po ito ay tinutulan ng marami. The Constitution is explicit. The state recognizes the sanctity of family life and that the state guarantees the protection of the mother, equally protection to the mother and the unborn child. Maliwanag po na hindi dapat bigyang pagkakataon na magkaroon tayo na tinatawag nating pagtutol sa ating mga paggamit ng contraception. Ako po ay nag-aral sa College of Immaculate Conception. Ito po ang sinasabi ko, na ikaw ay graduate sa paralang ito, napakahirap na sa paglabas mo sa paralang ito ay hindi mo kayang dalhin ang mga natutunan mo sa paralang ito. I am not for RH simply because there are provisions there that will divide the country and there are provisions there that probably needs further study. Ang nakakalungkot lang po, for many decades now, ang local government po, and even the national government, is a partner of the USAID who has been advocating ito pong mga tinutulan natin na contraception. We do not need laws. Hindi na ho natin kailangan ng batas sa Kongreso para pigilan ito. Sapagkat kahit walang batas, ito po ay ginagawa na ng national government and even LGUs even before our time. The question right now is that how do we satisfy the provisions of the Constitution to protect the mother and the unborn child? Ako po ay hindi sang-ayon sa contraception. Ngayon, nung wala pa si Cherry, kahapon at pangako ko, hindi po ako papayag na gumamit ng artificial contraception. Sa parte po ng inyong lingkod, kung pag-usapan po yung ating RH bill, ang inyong lingkod po ay sumasang-ayon sa RH bill. Nakakalungkot na nga lang po na yung RH bill na focus sa contraceptive ang usapan. Pero ang RH bill, mas malawak po dito, na kung saan palagay ko po ang isang mahalagang saklaw ng RH bill ay yung tungkol sa pagbibigay ng tamang pangangalaga sa mga nanay, yung mga anak, prenatal, post-pregnancy, at dapat po nakita natin na sa statistics ay napakataas po ng incidence pa ng mga nanay na namamatay sa panganganak dahil po sa kakulangan ng tamang medical check-up para po sa kanyang pagbubuntis. So dito po sa RH bill, bigyan po natin ng pagtingin, hindi lang yung tungkol sa contraceptive at contraception, kundi yung pag-aalaga sa ating mga nanay, sa ating mga kababaihan, tungkol sa kanilang pagdadala ng anak. At yung tungkol sa RH bill, dito po ay binibigyan po ng choice yung ating pong mga mamamayan tungkol sa klase ng reproductive health na kanilang gagawin sa kanilang mga buhay. So tayo po ay nakasuporta dito at tayo po ay nakasuporta sa karapatan ng mga kababaihan, lalong-lalo na upang pumili ng mga bagay tungkol sa kanilang kalusugan na makakatulong sa kanila, gayon na rin sa kanilang mga anak. Salamat po. Vice Governor, meron pa po kayong nalalabing oras. Clarificatory lang po. Dahil po kayo ay sang-ayon sa RH bill, sa inyo pong pananaw, paano po ito makakatulong sa ating ekonomiya? Napakahabang debate na po ng tungkol sa epekto ng overpopulation tungkol sa ekonomiya natin. At ako po ay naniniwala na bagamat ang overpopulation ay hindi pangunahing dahilan tungkol po sa kahirapan dito po sa ating lalawigan at sa ating bansa, pero naniniwala po ako na isang bahagi yung karamihan o yung overpopulation natin sa paghihirap na dinaranas ng ating mga kababayan ngayon. Bigyan ko na lang po kayo ng halimbawa ng isang mag-anak, nanay-tatay, kumikita po ng 5,000. Meron siyang 2 anak. Pero dahil sa kakulangan ng sapat na kaalaman tungkol sa reproductive health, nag-anak ng 4, 5, 6, 5,000 pa rin po yung sweldo niya. So yung 5,000, dati pinaghahatian lang ng 4 sa pamilya, pero dahil sa kakulangan ng kaalaman tungkol sa tamang pagpaplano ng pamilya, ngayon po yung 5,000 piso, paghahatian na ng 6, 7 o 8 na nakapaloob dun sa pamilya. So bandang huli po, makikita natin na ang magsasuffer ay yung pong mga kabataan, lalong-lalo na doon sa ganung problema. Ang sinasabi po natin, parte ng problema yung overpopulation at kailangan po bigyan natin ng solusyon sa mga darating na panahon. As a matter of due process, meron din pong natitirang 10 seconds si Governor.
So, sasagutin niya din po ang ating katanungan. Ang kinasasakit ko po sa RH bill ay ganito. Pag mahirap ka, wala kang karapatang paramihin ng iyong anak. Pag may pera ka, sinasabi, kaya mo naman paralin. Ang problema po rito ay problemang ekonomikan. Kaya dumadaming bata kasi wala pong trabaho ang mga aking mga kababayan. Marahil, ang aking po sasabihin dito, ang RH bill po ay merong 10 aspeto. 9 dito ay maganda at aking po sinusuportahan. Pero meron tayong problema sa isang aspeto. Ako po ay graduate ng CIC and I believe it is my sworn duty to stick with my leaders of my faith. And I will definitely not for artificial contraception. Thank you, sir. Parehas na katanungan po, ang mauna pong sumagot ay si Sir Romel. Ano po ang inyong posisyon sa RH Bill na isinusulong sa Kongreso? Paano po ito makakatulong sa ekonomiya ng ating probinsya? Ako po ay sang-ayon sa RH Bill. Una-una, katulad din po ng sinabi ni Vice Gov. Edward, ang pagpaplano po sa ating pamilya ay napakalaking punto. Sapagkat ito po, kung hindi natin paplanuhin ng maganda ang ating pamilya, kahirapan din po ang kasunod nun. Ako'y hindi rin sumasang-ayon sapagkat si Robin pinopromote yung trust. Paglilinaw lamang po. Hindi, walang koneksyon. Walang koneksyon. Ito po ay sa kadahilanan din po sa pagbibigay halaga sa mga ina na nagdadalang tao. Dito sa RH Bill, kasama dito yung mga probisyon na nagbibigay proteksyon sa mga magulang natin. Yung sa prenatal, sa postnatal, may mga probisyon na nabibigyan ng proteksyon ang mga ina. Pangatlo, yung pong pagbibigay plano sa ating mga anak. Mahirap yung mag-aanak tayo ng mag-aanak, tapos pagpaplanuhan ng kanilang ang kabuhayan pag nandyan na. Doon pa lamang problema na agad. Sa mga kabataan naman, kailangan nandyan ang edukasyon natin. Dahil dapat from the start, mabigyan na kagad ng edukasyon pagdating sa ganitong puntong usapan. Para pagdating sa dulo, hindi na tayo magkakaproblema. So ako po isang ayon dito sa reproduction bill. Ang ating pong katanungan, ano po ba ang posisyon ninyo sa reproductive health bill na isinusulong sa Kongreso? Sa tingin niyo po ba itong RH bill ay makakatulong sa ekonomiya, lalo na sa ating probinsya? Alam niyo ho, itong reproductive health bill, pinag-aralan ko ito binasa ko. Nakita ko ho, marami po itong elemento. Pero hindi naman, marami po dito yung maganda. Katulad po yung isa dyan, yung pangangalaga doon po sa mga ina ng bata. Yung pangangalaga po, tama pong pangangalaga doon po sa mga sanggol. Hindi nyo na itatanong, ako po ay naniniwala po ako at ang aking may bahay doon sa responsible parenthood. Yun po siguro yung importante dito. At yung natural birth control, siguro kaya 3 lang ang anak ko sa aking pong may bahay kasi po yung may bahay ko po ay isang doktora. Kaya alam niya ang gagawin niya, bagamat gustong-gusto pang dagdagan, ayaw niya ng dagdagan dahil mahirap daw mag-alaga ng bata. At ang sa akin naman pong pananaw, lalong-lalo na po, tutol po ako doon sa yung sinasabi nating artificial contraception. Dahil yung artificial contraception, paano naman po yung mga sanggol na nandun na po sa sinapupunan na mas